Ayan, good morning po. Ayan. Yan po, tayo po tayong lahat. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Are we so excited to worship God in this place? Come on, let's praise God in this place, church. Come on, clap your hands for Jesus. Thank you, God, I praise your name. Come on, everybody, sing every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, one more time, we sing every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bows before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe say praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, ah. Hey, oh, come on, church. Let's clap our hands for Jesus. So again, one more time we sing. Every tribe will see your glory. Come on, we sing. Every tribe will see your glory. Come on, sing it out for Jesus. Every nation bows before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Come on, everybody, shout. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto. Come on, everybody, sing. Oh, matchless, endless, love unrestrained. This one more time we sing. Oh, praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained.
sino dito excited ng batiin yung katabi niya? Nasa likuran niya ngayon. Sige, as we start our 60 seconds, come on, sige po, batiin po natin yung katabi natin. Nasa harap, nasa likod. Kamayan po natin and batiin po natin ng magandang umaga, partner. Ayan, hallelujah! It's so good to see na masaya po ang bawat isa. Ayan, sige po, maaari na po tayong magsiupo. Joyful Sunday po sa ating lahat. And once again, let's welcome everyone. Batiin po natin yung katabi natin. Sabihin po natin, Happy Sunday, partner! Ayan. So, ayan, before we continue po, here's our reminder for everyone regarding our SOD classes. Ayan, pwede po bang palakpakan natin si Lord? Ayan, last Friday lamang po ay nagsimula na ang ating SOD orientation and ngayon naman po ay ating SOD classes. Ito po ay magsisimula this coming October 25 and will take place every Friday. So that's all for now. But for more updates about the latest happenings in our church, you can follow our Facebook page, our Instagram account, and YouTube account. Ayan, at Light Church lamang po yan. So, once again, welcome to the third week of our church anniversary celebration. Palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, pangatlong linggo na po natin na ito na ipinagdiriwang ang anibersaryo ng ating simbahan. So marami pa pong kaganapan, kaya naman po, you can still invite your family, your friends, your school or workmates, or kahit sino pa man yan. Meron pa po tayong 2 remaining time slots. Ayan po, 4 p.m. and 7 p.m. So, let's gather and be blessed. Once again, Happy Sunday, Light family. Amen. Blessed Sunday po, Light family. I am Rachel Piliado, isa pong young professional. Pero bago po ang lahat, gusto ko po sanang bigyan ng mainit na pagtanggap ang ating VIP visitors and first-timers. Palakpakan naman po natin sila. Pwede ko po bang i-invite na tumayo ang ating mga VIP? Ayan, thank you po. Sa mga malalapit po sa kanila, kindly welcome din. Tulungan nyo naman po kung kamayan sila dyan. Ayan, thank you po. Pwede na po kayo umupo. Remind ko lang din po na before po, later, pwede pong magstay po muna kayo right after the service. Huwag mo muna kayong aalis. Meron pong mag-approach sa inyo na consolidation team at magkakaroon lang ng kwentuhan na mga 3 to 5 minutes at iaabot po namin sa inyo ang pinapare naming small gifts. Okay. Kung meron po tayong on-site visitors, meron din po tayong online. Kung sa mga new friends po namin online, if you want to be part of our growing family, kindly type connect dyan lang po sa ating comment section and our Light Connect team will message you right after the celebration. Once again, palakpakan naman po natin si Lord sa buhay ng ating mga first-timers. Amen. At ngayon po, I believe now, ready na ang lahat na magbalik sa Panginoon through our giving. Pero bago yan, let me encourage you with this verse. Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So ang passage po na ito ay bahagi ng Sermon on the Mount. At during that time, when Jesus spoke these words, people were deeply concerned about material security dahil sa uncertainties of life under Roman occupation.
Wealth was often seen as blessing, but at the same time, it also created divisions and anxieties among the people. Katulad ng kanilang mga pangamba noon, nakakaranas din tayo ngayon ng mga challenges tulad ng kawalan ng seguridad sa trabaho o pagbabago ng ekonomiya like today's inflation. So our tendency is to become more anxious at madali tayong mahulog sa trap ng pagkakaroon at pag-acquire ng maraming bagay for our own security. Hirap tayong mabigay at takot na mawalan. Lahat ngayon sa social media, puno ng mga images na kung ano ang dapat na meron din tayo, mga bagong gadget, mga uso na damit, magagandang karanasan like travels or kung ano-ano pa. However, Jesus shifts our focus from the temporary nature of earthly wealth to the lasting value of spiritual investments. Tinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng tamang paggamit ng ating mga resources. He invites his listeners to trust in God's provision and to invest in God's kingdom. Kinukumpara niya ang mga kayamanan sa mundo na madaling masira at mawala, kumpara sa mga kayamanang nasa langit na walang hanggan at hindi nananakaw. Of course, Jesus is not saying na mali ang magkaroon ng possessions, but He challenges us to evaluate our priorities and where we place our ultimate value. He emphasizes that our hearts will follow our treasures. Kagaya nila, kailangan din nating itanong sa ating mga sarili, ano ba talaga ang tunay na may halaga? When we invest in the work of God, we are declaring our commitment to His kingdom and the values that define it. Yung love, compassion, and generosity. So we must keep in mind that our giving ay hindi lang po para sa church, kundi para sa expansion ng gawain ng Diyos, to help those in need, to share the message of hope, at to reach out those people na wala pang relasyon sa Kanya. So please remember this, the act of giving is not merely a financial transaction. It is a spiritual declaration of where our loyalty lies. So sa short testimony lang po, it was 2016 na makakilala ko kay Lord. I was a student at that time, at doon ko lang naintindihan ang importance ng pagbibigay at pagbabalik sa Diyos. Since then, I never stopped giving back kay Lord hanggang ngayon na nagtatrabaho ako. Was it easy? Hindi po. We're not well off at di pa sure kung makakapagtapos ng mga panahon na yon. Before, kahit 20 pesos di ko maibigay. I was always worried and anxious, paano bukas, paano kapag kakasya yung natitirang pera meron ako, and lots of what ifs pa. But I still obeyed. Sa tulong niya, I graduated on time and passed the board exam right after. Ngayon, I am working as a government employee at patuloy na nakakapagbalik sa Kanya. Again, thank you, Lord. Again, was it easy? No po. And to be honest, there are times na anxious pa din ako, especially about the future. Lalo't ramdam ko ang pressure ng adulting, tama po ba? And grabe na nga ang inflation ngayon. But the Lord always remind me to not worry. And nothing really beats the joy in my heart in prioritizing the Lord and investing in things with eternal value. So sa challenge po sa ating lahat, we are encouraged to examine yung mga puso natin. Nasaan ba talaga ito? Are we investing sa mga bagay na may lasting value? Inuuna ba natin yung mga bagay na may halaga at aabot hanggang eternity? Let us give with the understanding na ang tunay nating treasures ay makikita sa ating relasyon kay Kristo at sa mga buhay na naaabot through our generosity. Naway ang ating tithes, offerings, and pledges ay maging reflection ng tunay na kalagayan ng ating mga puso at patuloy nating sikapin mag-ipon ng treasures in heaven. Kaya naman po, as we prepare our tithes and offerings, let me pray for you habang nakaupo kayo. Dear Father in Heaven, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa araw na to. Thank you for this opportunity na magbalik sa iyo. Dalangin ka, Panginoon, na patuloy mong turuan ng aming mga puso na huwag mag-alala at patuloy na mag-invest sa mga bagay na tunay na mahalaga at sa bagay, Lord, na pang-heaven, Lord God. Lord, may bless each people here and bless their hearts and tulungan mo sila na patuloy magbalik sa iyo. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Ayan po, meron po tayong mga ushers sa paligid. Maaari niyo pong ibigay sa kanila ang inyong mga tithes and offerings. Sa mga nasa online naman po, or those people na gusto ng cashless, you can send yung inyong tithes and offerings via our GCash and BPI account na naka-flash po sa ating screen. Again po, let us give with a cheerful heart and enjoy the rest of the celebration.
Come on, let us continue to worship the Lord today. Sige po, tatayo po tayo and let us continue to dwell in His presence. Come on, embrace the presence of God. Kanina pa lang, tunay na nararamdaman mo na ang presensya niya. And right now, papuno ka sa Panginoon today. Be excited sa gagawin pa ng Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, how we long for your presence, God. How we long for your presence today. Oh, we want nothing else but you, Jesus. Only you, Jesus. Fill our hearts with praise. Fill our hearts with praise. Oh, you deserve it all from us. 'Cause you are God of all creation. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything. There's more than anything that you can do. I just want you. And I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Yes, Jesus. I'm sorry when I have come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. As we're caught up, I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. Yes, Jesus. Oh, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. There's more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else, God.
nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, and nothing else, God. Oh, we want nothing else, just you, Jesus. Oh, sing nothing else. Oh, nothing else. Nothing else. Just you. I just want you. Nothing else, God. Oh, nothing else. Oh, Jesus. Oh, sing nothing else but you, Jesus. We want nothing else. Oh, we want nothing else. Jesus, I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want just you. Nothing else, God. Nothing else, God. Oh, Jesus, I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else will do. I just want you, Jesus. Oh, that's our desire, Lord. Only you, Jesus. We want nothing else but you. Fill this place with your presence right now, God. We pray. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. And now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in your pleasure. I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Golden silver, golden gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy.
sa pagkipag-usap ngayon sa Diyos. Appreciate His presence. Adore Him. Honor Him. Come on, make a personal prayer ngayon sa Panginoon. Ramdamin mo yung tindi ng presensya ngayon ng Diyos. He deserves na mapapurihan. He deserves na maitaas sa simbahan na ito ngayon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa isang pribilehiyo na maawitan kayo, masamba kayo. Ang sarap, O Diyos, na umuwi sa simbahan na to. Ang sarap, O Diyos, na umuwi sa presensya mo. Sa dami ng mga pinagdaanan po ng bawat isa sa amin, ang sarap makahanap ng rest sa iyo, O Diyos. Salamat din sa pagkakataon na mapapurihan ka namin, maawitan. Dito pa lang, alam namin, Panginoon, na kami patuloy na nare-restore. Patuloy na nagiging nakakaranas ng peace, ng joy. At nakikita namin na kayo ay sapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to. Excited kami sa gagawin mo sa araw na to, sa buhay ng bawat isa. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Bago po tayo umupo, pwede bang sabihin mo sabihin mo sa katabi mo, ang sarap talagang mag-worship kay Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Pwede po bang pakingitian ang iyong katabi ngayon? Pakibati, okay? Pakiikot po ang ating mga tingin. Pwede bang tanungin mo yung katabi mo kung kumusta siya ngayon? Tapos biglang nag-open up, no? Ang dami niya ng mga ni-release. Okay, so nakakatuwa po at nakikita ko po ang bawat isa sa atin. Hello po sa ating lahat. Blessed Sunday po sa ating team on-site at ganun din naman po sa ating team online. Okay, sino po rito nakaranas ka na matinding pagpapala ni Lord ngayong week po na ito? Amen. Sige po, the best na palakpak po ulit kay Lord. Amen. Okay, so bago po tayo mag-proceed sa pag-uusapan natin, tayo nga po pala ay nasa series natin. Ang title po ng series natin ay Action. Sabi mo sa katabi mo, Action. Amen. Okay, kaya nga po, bago tayo mag-proceed sa pag-uusapan natin, tayo ay nasa third installment na po nito. Pero meron muna akong itatanong sa bawat isa sa atin. Isang tanong lang naman na gusto kong malaman kung ano yung sagot nyo dito. Sasabihin nyo lang sa katabi ninyo kung yes or no. So the question is this: do you believe that first love never dies? Sige po, pakisagot po yung katabi ninyo ngayon. Sa team online natin, pakitype po ang inyong sagot, pakicomment. May mga iba, yes. Yung iba, no. Okay, yung iba, parang ayaw ka nang lingunin, naaasar siya sa tanong. Okay? So actually po, according to research, marami ang hati sa pagsagot talaga dito sa tanong na ito, no? May ilang nag-a-agree that their first love never dies, okay? Meaning hindi raw nila malilimutan yung feeling na na-in love daw sila nun sa unang taong minahal nila. Unang beses na na-in love sa unang taong minahal nila. Na kahit daw po years na ang lumipas, parang kahapon lang nangyari. Parang medyo kinakabahan yung mga mag-asawa ngayon, di ba? Katabi mo yung asawa mo, tapos baka mamaya hindi siya yung first love mo, di ba? Okay, yung iba naman, meron namang dinidebunk yung iba na nag-a-agree na first love never dies. May iba, dinidebunk to kasi nga, hindi raw ito totoo. Okay? In fact, marami raw yung sinusumpa yung panahon na yon dahil una raw nilang minahal yung maling tao. Di ba? At never na nilang babalikan yun. So kung babalikan man daw, liban sa cringy na, creepy pa. Di ba? Talagang ayaw na nila balikan. Pero on the other hand naman po, mayroon din naman nagtitestify. Mangilan-ngilan, masyadong madalang, na yung ilan, kung sino raw yung first love nila, yun din yung nakakatuluyan nila, at yun din yung napang-asawa nila. Tama. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Diba? So speaking of first love, may kinalaman dyan ang pag-uusapan natin. Excited pa po ba tayo? Amen. So dahil po dyan, tatayo po tayong lahat. Babasahin po natin ng sabay-sabay at malakas ang Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Basahin po natin with all energy. Ready, go. The angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand,
and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor, Nicolaitans, which I also hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Let's close our eyes and let's pray. God, sa mga oras po na ito, we are emptying ourselves. We are humbling ourselves, O Diyos. May iba sa amin perhaps na aral na to, yung iba sa amin na devotion na to, familiar na sa passage, pero ngayon, O Diyos, nagpapakumbaba po kami. Kasi alam namin na hindi aksidente kung bakit ito yung maririnig namin ngayon na yung salita. Meron kang ididil sa bawat isa sa amin, Panginoon. That is why, God, I rebuke any spirit of pride sa oras po na ito, sa aming mga kapatid, O Diyos, dalangin ko po na tuluyan kayo makapag-penetrate sa aming mga buhay. Ito po ang word na sharper than any double-edged sword, O Diyos. We are very much willing na makorek, na ma-rebuke. Have your way, Lord. Holy Spirit, bigyan niyo po kami ng understanding, ng wisdom sa iyong salita. Kasi nininiwala ako, O Diyos, makakaranas, Panginoon, ng iyong mga anak ng transformation because of your word. Lord, kayo pong manguna, kayo pong mag-lead. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong tagapagsalita. We love you, we praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So, ang binasa po natin ay sa Book of Revelation, no? At yan po ay isa po sa mga letters ni Jesus sa 7 churches sa Western Asia Minor. Okay? Kaya po ang bawat letter po dito ay prophetic message mula po mismo kay Jesus through the Spirit who is inspiring Apostle John. So sinulat po ito ni Apostle John noong AD 95 mula sa Patmos, kung saan siya po ay exiled sa pagiging follower ni Kristo. Sinulat po niya ito para i-encourage yung mga faithful to stand firm sa mga persecutions, ganyan, at sa sa pagko-compromise in the light sa muling pagbabalik ni Jesus to deliver the righteous and to judge the wicked. So yung unang letter po from Jesus ay naka-address sa church sa Ephesus. Sabi nga po natin Ephesus. So sabi nga po sa Revelation 2:1, to the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. So ang Ephesus po ay closest siya sa island ng Patmos. At sa lugar po na ito, sa Ephesus, dito nag-spend ng 3 years si Apostle Paul at para mag-minister at makapagtayo ng simbahan. During nung time po na yun, nagme-minister po sila doon. Ang word po ng Lord sa Ephesus talagang kumalat, hindi lang doon, pero all throughout Asia. Kaya nga sabi sa Acts 19:10, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. So talagang kumalat. Okay? Kaya po yung Ephesian Church, sila rin yung recipient ng Book of Ephesians sa New Testament. And would you believe na 43 years later, dati si Paul lang yung kumakausap sa kanila, 43 years later, si Jesus naman ang may message para sa kanila na recorded dito sa Book of Revelations. Kaya nga po, sinimulan ni Jesus sa verse 2, sabi niya, alam ko ang mga ginagawa mo. So this shows kung paanong wala pong lingid sa kaalaman ng Panginoong Jesus kasi siya ay omniscient. Amen po ba? Amen. So ibig sabihin, alam niya lahat ng mga kondisyon ng mga tao, ganyan, alam niya lahat and nothing escapes him. Ibig sabihin, nakikita niya mismo yung Ephesian Church, alam niya yung tunay na condition nito at walang misteryo sa kanya. Pwede po ba tingnan ninyo yung katabi ninyo? Minsan may pagka-mysterious yan. Pero kay Lord, wala pong misteryo. Tama po? And I believe through His letter sa Ephesian Church, mangungusap din po sa atin ang Panginoon ngayon. Mangungusap siya individually and sa atin po bilang isang simbahan. Excited pa po ba tayo? Pwede po bang pumalakpak ang lahat ng mga excited? Amen. Kaya po ngayon, pag-usapan natin ano-ano ang mga ni-reveal ni Jesus sa simbahan
sa Ephesus. So what did Jesus reveal to the church in Ephesus? Tatlong bagay po. Una, Jesus' commendation. Sabihin nga po natin, commendation. So sinimulan po ni Jesus sa pagko-commend or sa pagpupuri dito sa mga taga-Epeso. Okay, ano po yung mga commendation sa kanila ni Jesus? Una, they have a well-defended faith. Okay? Sabi sa Revelations 2:2b, okay, I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. Alam niyo po, nakakamangha po, para mas magets natin kung paano nagawa silang i-commend ni Jesus sa part po na ito. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi po, kung i-check natin yung setting nila nung panahon nila, yung status po ng Ephesian Church, matindi po yung pakikipaglaban nila, ma-preserve lang yung doctrinal purity. Okay, kasi po yung lugar po na yun sa Ephesus, mayroon silang large community na mostly mga pagano. Okay? Hindi lang yun, kilala pa po ang Ephesus sa pagpapractice ng magic, maraming mga religious issues, ganyan. At yung wino-worship po sa lugar na yon ay si Artemis. Pag sinabing si Artemis, siya po yung isang goddess in a Greek religion na makikita natin sa Acts chapter 19. So since po ganito yung pwedeng maka-influence sa Ephesian Church, matindi yung naging pakikipaglaban nila, ma-preserve lang yung doctrinal purity. Okay? Talagang matindi yung ginawa nila. So, since po ganito yung pwede maging influence sa Ephesian Church, may mahigpit na warning po sa kanila si Apostle Paul. Sabi niya sa Acts 20:19-31, sabi niya ron sa kanila, alam ko pag alis ko, may mga mababangis na wolf na dadating sa inyo. At hindi nila hahayaang makaligtas yung mga members ng grupo. Babalik ta rin ng ilan sa mga kagrupo niyo yung katotohanan para makuha nila ang mga disciples. 31, kaya dapat alerto kayo. Tandaan niyo kung paano ko tinuruan ang bawat isa sa inyo sa loob ng 3 years. Naiiyak pa ako araw at gabi nung tinuturuan ko kayo. Grabe na naalala pa niya. Naalala niya yung talagang pagsisipag niya sa pagtuturo sa kanila. So lumalabas po na sa commendation na ito ni Jesus, proven na sumunod sila sa warning ni Paul. Tinayuan talaga nila yon. So Jesus knew what this church did right. Tama po ba? May kasama po ba ako? Amen. Kaya po talagang mahigpit sila sa pag-check, even sa mga speakers ng word, hindi sila basta-basta nagre-receive lang, chine-check nila kung tama ba itong mga sinasabi. Mayroon silang mga pinabagsak na mga maling teachings, at matindi yung pagtitest nila sa mga apostles kung tunay bang apostles or mga false apostles lang. Kaya nga po ang Ephesian Church, nag-refuse sila na i-allow even yung apostasy, even yung immorality na mangyari sa loob ng simbahan. Hindi po nila ina-allow na anuman yung mga pwedeng maging dahilan para may tumalikod sa kanilang faith or sa belief kay Lord. Kaya nga wala silang pinapapasok na anumang pwedeng magpabagsak sa kanila bilang isang simbahan. Okay? Kaya nga po, napakalalakas ng mga discernment ng mga to, mga discipline talaga yung mga members dito pagdating sa pag-i-stick at pag-i-stand sa word ni Lord. Amen? Kaya nga well-defended. Sabi mo sa katabi mo, well-defended. Kaya nga sabi sa kanila ni Jesus sa Revelations 2:2b, alam kong hindi mo kinukonsente yung mga masasamang tao. Tines mo yung mga nagsasabing apostles sila pero hindi naman talaga. At lumabas na hindi sila apostles. So hindi po sila konsentidor sa loob ng simbahan. Wala silang tinotolerate kahit na anumang kasalanan. So, their faith was well defended. Do you agree with me po? Amen. So in fact, commended din sila ni Jesus sa verse 6. Sabi ni Jesus sa kanila, pero ito naman ang gusto ko sa'yo. May pahabol na commendation. Kagaya ko, ayaw mo rin yung mga ginagawa ng mga Nicolaitans. Okay? Nicolaitans po, hindi Nicolonians. Okay? Sino ba itong mga Nicolaitans? According sa Bible scholars, yung mga Nicolaitans ay ang Greek equivalent sa Hebrew word na Balaamites. Okay? Si Balaam po yung prophet na nag-influence noon sa mga Israelites na mamuhay sa kanilang lustful desires. Kaya po lumalabas na yung mga Nicolaitans ay yung mga dating believers na tumalikod sa kanilang faith para i-embrace yung mga kasalanang ini-enjoy ng mga taga-Ephesus. Di kinaya nung iba. May mga iba talagang di kinaya makipaglaban, kaya tumalikod sa faith, nag-compromise, ganyan. Kaya, kinumen sila ni Jesus na pareho tayo ng ayaw.
ayaw ko rin ng mga ganong klaseng mga practices. Kung ano yung ayaw ni Jesus na mga wicked practices ng mga Nicolaitans, ayaw rin ng Ephesian Church. Kaya sabi mo sa katabi mo, plus points kay Jesus. Hindi lang po yun yung commendation ni Jesus. Pangalawa, they have a well-defined faith. Sabihin nga po natin, well-defined. Sabi sa Revelations 2:3 at saka verse 3, ang sabi doon, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. So ang nakakamangha po rito mga kapatid, sila rin ay commended sa tindi ng endurance nila. Sa tindi ng perseverance nila, kaya nga po in Pinoy version, ang sabi ni Jesus, alam kong nagtitiis ka. Alam kong naghihirap ka para sa akin at hindi ka sumuko. Galing, no? So they work hard for the Lord. They had godly endurance at patuloy po nilang ginagawa ang mga ito nang hindi sumusuko. Sabi mo sa katabi mo, ang tindi. Commended sila kasi matibay sila. So kahit pa po inevitable yung mga sufferings, hindi rin may iwasan yung mga persecutions, ganyan, kahit may mga hardships, still nananatiling solid ang church sa Ephesus. Kaya po grabe yung pananampalataya po nila, talagang well-defined. Amen po ba? Litaw na litaw yung tibay ng kanilang faith. So, kung sa panahon po natin ngayon, masasaksihan natin yung ganito katinding simbahan, perhaps mabibilib din tayo. Tama? Kasi nga well-defended, well-defined ang kanilang pananampalataya, kaya mabibilib tayo sa simbahan nila. Lalo pa, at napakabihira po ng ganitong simbahan sa panahon natin. Tama? Kahit na magulo yung setting nila, kahit na talamak yung paganism, kahit na matitindi yung mga nangyari, mga ginagawa nilang immorality, ganyan, may mga religious issues, still defended at defined ang kanilang pananampalataya. Mga nagsisipag, hindi konsentidor, at church na hindi sumusuko. Palakpakan naman po natin si Lord. Sa simbahan po ng Ephesus, grabe. Sabi mo sa katabi mo, wow! Di ba, nakakawaw talaga yung ganitong klaseng simbahan. Commended, okay? Ang tindi. Kaso, hindi lang yun yung nakita sa kanila ni Jesus. What did Jesus reveal to the church in Ephesus? Pangalawa, Jesus has complained. May reklamo si Jesus. Okay? Sabi sa Revelations 2:4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. So from its outward appearance, ang ganda ng Ephesian church. But something is wrong. Dahil ang church ay guilty sa kanilang kasalanan na mahirap mapansin or madetect. Kaya kahit ang ganda ng simbahan sa panlabas na anyo, kitang-kita po ni Jesus yung tunay na kondisyon nito sa loob. Kaya nga po sabi niya, in other versions sa Revelations 2:4, sa CEV, ang sabi, I do have something against you, and it's this. It is this. You don't have as much love as you used to. Sa ESV naman ang sabi, that you have abandoned the love you had at first. Sabi mo sa katabi mo, ang sakit. Check po natin sa Pinoy version para mas dama. Ang sabi doon, pero ito ang ayaw ko sa'yo. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. O diba, mas dama pag Pinoy version? Sabi ni Jesus, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. So pansin po natin yung mga ginamit na prepositions po dito, but, yet, pero na. Ibig sabihin, kahit na maraming magaganda sa Ephesian Church, never nitong makakancel out yung pangit na kondisyon na nakita sa kanila ni Jesus. Hindi siya matatapalan. So it means ng pero dito ay despite all that, sa kabila ng lahat ng mga commendations na yon, may ayaw si Jesus sa kanila. Ano yon? They have forsaken their first love. Sabihin nga po natin, forsaken. Pag sinabing forsaken, hindi siya 5, hindi 6, pero forsaken. From the Greek word aphemi, ibig sabihin po ng forsaken ay abandoned, allowed, divorced. Grabe. Mabigat. To neglect, to let go, or to keep no longer. Yun pong ibig sabihin ng forsaken. So yung aphemi po ay from apo, isa siyang prefix na tumutukoy sa separation. And then yung hemi naman po ay put in motion or to send. So basically, ang aphemi ay action na nagkukos ng separation. Sabi mo sa katabi mo, hiwalayan daw.
And ironically po, alam niyo ba yung aphiemi? Ginagamit din po ito na word ni Lord sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Grabe no? Tapos yung word din na to, ginagamit for sending one's wife away or pakikipag-divorce. Ganun kabigat yung forsaken na word dito. Now, ang tanong, bakit po ito yung reklamo sa kanila ni Jesus? Bakit ito sinasabi ni Jesus sa kanila? Tanungin niyo po kung bakit. Bakit? Kasi ang church po ay bride ni Christ. At si Christ ang husband ng church. Actually po, alam na alam to ng church sa Ephesians. Kasi nga, sinabi to ni Paul sa kanila sa Ephesians 5:22-25. Sabi niya, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, sabi sa verse 24, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Alam na alam po ito ng simbahan nila. And so, yung pag-forsake or pagsasagawa ng aphiemi sa Panginoong Yesus ay isang malaking kasalanan. Nagigets po ba? Naku po, dalawa lang po nakakaintindi. Nagigets po ba? Amen. So take note po, itong klase ng forsaken love na ito, hindi po ito lost love, ha? Pero ito po ay left love. Sabihin nga po natin, left love. Ibig sabihin, mayroon silang naging pagmamahal naman na eventually nawala. Tandaan po natin mga kapatid na there is a distinction between living and losing this love. Ang lost love po, maaaring nangyari accidentally. Kaya siya lost love. Pero yung left love, nangyari siya intentionally. Decision talaga ng tao na pakonti-konti niyang ginagawa. Hindi naman instantly. Pero pakonti-konti niyang ginagawa hanggang sa pakonti-konti nang nawawala. Hanggang sa pakonti-konti nang nanlalamig. Bakit? Okay naman sila before eh. Nagawa pa nga silang i-commend before ni Apostle Paul sa kanilang pagmamahal kay Lord. Okay sila. Ephesians 1:15-16, sabi niya, kaya nga, simula nung nabalitaan ko yung pananalig nyo sa Panginoong Yesus at yung pagmamahal nyo sa lahat ng mga Christians, hindi ako tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Yun sila before. Kaya lang, as years passed by, marami na po mga leaders, mga believers ng church, nung panahon nila, mga namatay na. So yung pumalit ay yung second generation of believers na unti-unting nawala na yung zeal at passion sa Diyos. Dahil ito ay left or forsaken love, ibig sabihin, napunta yung Ephesian church sa ganitong status dahil nawala na sila sa tunay na devotion kay Lord. Mas inuuna raw nila yung paglilingkod kay Lord kesa sa pakikipag-devote kay Lord. So ito raw yung klase ng church na yes, masipag mag-reject ng mga false apostles. Yes, masipag mag-reject ng mga false teachings. Yes, masipag mag-reject ng mga sinful practices. Ganyan. Kaya lang, sa sobrang dami ng mga nireject nila, pati pala first love nila, na-reject nila. Sa dami ng mga hindi na nila pinapasok sa simbahan, pati si Jesus hindi na nakapasok. That is why po, it's just that sa kanilang relationship kay Jesus, things aren't as they used to be. Kung paano ang Ephesian church mukhang successful para sa iba, pero para kay Jesus, the church had fallen out of love. Dito natin makikita na if service for God is not born of a devoted passion for the Lord. Yung mga ginagawa daw para kay Lord, ay hindi raw yan galing sa devoted passion para kay Lord, worthless pa rin yan. Magmumukhang worthless ang lahat ng ginagawa ng church outwardly, kung inwardly, nanlalamig na pala sila kay Lord. At na-fall out of love na. In fact po, yung first love na tinutukoy po rito, hindi lang po ito patungkol kay Jesus kundi patungkol din po ito sa pagmamahal ng church sa isa't isa. Sa NLT po na version, Revelations 2:4 ang sabi, but I have this complaint against you, you don't love me or each other as you did at first.
Dahil yung pagmamahal sa Diyos at sa tao, this should both go together. Tama? Dahil never mo nga naman masasabing mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal yung mga anak niya. In the same way, hindi mo naman genuinely magagawang mahalin ang kapwa mo or mahalin yung katabi mo nang hindi mo na minamahal si Lord. Hypocrisy yun. Sabi mo sa katabi mo, plastic yun. So you cannot say you love God and not love His family, and you cannot really love His family without loving Him first. Kaya, yung first love dun, damay din kahit yung pagmamahal sa mga tao. So that love could include love for God, love for each other, and love for the lost. Naiintindihan po ba? Amen. So now the question is this. Have you experienced this sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos? Naranasan mo rin ba ito sa pakikipagrelasyon mo kay Lord? Yung tipong, okay ka naman nun. Masaya ka naman nun. Enjoy na enjoy ka naman sa buhay Kristiyano mo nun. But things aren't the same anymore. Hindi na ikaw yung dating ikaw na passionate kay Lord. Hindi na ikaw yung excited mag-devotion. Hindi na ikaw yung dating in love sa Diyos. You left your first love. Hindi na ikaw yung gaya ng dati, pero present pa rin sa church. Hindi na ikaw yung gaya ng dati, pero present pa rin sa light group. Hindi na ikaw yung gaya ng dati, pero present ka pa rin sa pagsiserve. Kaka-assist nga lang sa'yo kanina. Hindi na ikaw yung gaya ng dati, pero present ka pa rin sa pag-share ng gospel. Masipag pa rin yung katabi mo mag-invite. Masipag pa rin mag-disciple. Masipag pa rin siya sa journey niya. But things aren't as they used to be. Things aren't as they used to be, pero mukha kang okay sa iba. Na kung tatanungin yung pamilya mo, tatanungin yung mga kaibigan, katrabaho, or kaklase mo, ang sasabihin nila, ay okay yan kay Lord. Oo, nabibless nga ako sa buhay ng tao na yan. Proud na proud nga ako sa kanya. Good job. Sabi mo sa katabi mo, good job. Pero, iba ang nakikita ni Lord sa loob. Sabi ni Lord, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Bakit po alam ni Jesus yun? Omniscient siya eh. Na kaya kahit na best actor o best actress yung katabi mo, kahit na best in pagpapanggap yung katabi mo, okay? Alam pa rin ni Lord kung ano yung totoo. He knows it kasi ang pinasok po natin ay relationship with Him. Kaya liban sa nakikita niya, nararamdaman din niya. For example na lang po sa mga magkarelasyon, di ba? Sa mga mayroong girlfriend or boyfriend sa mga may asawa. Taas po ang kamay ng mga may ganung status. Sige nga po, gusto ko pong makita para maiwan yung mga single. Sige nga, taas po ang kamay ng mga, marami pa rin single. Okay, so mayroon ditong may asawa, mayroong may girlfriend, may boyfriend, ganyan na, di ba ramdam mo kapag may something eh. Alam mo pag malamig na. Di ba? Baka nga yung sinabi ni Jesus na hindi mo na ako mahal, kagaya ng dati, sinabi na rin niya. Sabi nung katabi mo, parang familiar to. Kakalagay ko lang to sa note ko sa messenger eh. Di mo na ako mahal kagaya ng dati. Diba? Minsan nagagawa mo pa talagang, alam mo, nagagawa mo pang isigaw eh. Ramon! Mga ganun ka pa, hindi ka nakagaya ng dati. Sino si Ramon? May Ramon po ba rito? Diba? Hindi na ikaw yung dating ikaw na kilala ko. 10 years! Gaganon ka pa. Lalabas na lahat, magiging historical na yung katabi mo. Ramdam mo. Kasi nasa iisang relasyon kayo. Okay? Kaya, para tayong efficient church, na pwedeng kabiliban ng iba, pwedeng hangaan ng iba, okay sa panlabas, matindi lumaban, hindi sumusuko, talagang matibay. Parang kahit na lumindol siya, matibay pa rin. May endurance, talagang nawaw yung iba. Commended din naman ni Jesus. But there is a yet pagdating sa pagmamahal mo sa Kanya. Kaya po mga kapatid, tandaan po, mas concerned si Jesus sa mga ginagawa mo sa Kanya kesa sa mga ginagawa mo para sa Kanya. Kaya nga po sa mga magkarelasyon, di ba may mga sumbatan yan eh. Hindi na ikaw yung kagaya ng dati. Tapos sasagot yun, syempre,
Ano bang mga ginagawa ko sa'yo? Di ba? Binigyan kita ng ganito. Ginroom kita. Sinagot ko yung ganito mo, tuition mo, thesis mo, pati yun, sinagot ko na. Hindi ba ginagawa ko yun para sa'yo? Ay, mga ganong sagutan, di ba? Pero hindi na-appreciate nung isa. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Para saan tong iPhone 16? Tapos ibabalik niya. Para sa house and lot? Pang-5 na yan ah. Saan ko na naman ilalagay itong isang ref? 10 na yung ref natin. Di ba, minsan ganun din tayo kay Lord. May mga binabalandra tayo, mga ginagawa natin sa Kanya. Pero hindi siya nagdi-delight sa anumang mga sacrifices or offerings natin sa Kanya. Kung yung puso naman natin, malayo sa Kanya. Kaya baka may magsabi dito, Pastoran, laki ng tithes ko. Sinasabi ko sa'yo. Ingat ka sa mga sinasabi mo. Nakataya yung pambayad ng mga bills sa simbahan. Ingat ka sa mga ilalabas mo sa bibig mo. Wala pong pakialam si Lord doon. Kung yung puso natin malayo kay Lord. Kahit pag gaano kakumpleto yung attendance mo simbahan, kahit pag gaano tayo kagamit-gamit sa ministry, kahit pa ang dami nating na-win or na-establish na light groups, kung wala na yung pagmamahal mo kay Lord, baliwala rin ang lahat ng to. Bakit? Kasi tandaan po natin, church, our labor is no substitute for love. Dahil maraming mga Kristiyano, baka nagagawa nating masukat yung love natin, depende sa pagsiserve natin kay Lord. Kaya po may mga iba, present sa church, pero never naging present naman sa devotion niya. Biruin mo, nagawa niyang akyatin yung 3rd floor, bumiyahe siya mula sa kung saang lugar, bumiyahe siya rito, inakyat niya yung 3rd floor. Tapos, di man lang niya naakyat yung Bible niya sa bahay. Mamaya may uuwi, pupunasan yung Bible. Diba? Maraming Kristiyano present sa pakikipag-fellowship, kilala lahat ng mga ibang networks, kala mo tatakbo. Lahat kilala niya, lahat kilala siya. Pero si Lord never niyang kinikilala. Marami mga Kristiyano, present sa pagmiminister. Pero 1 taon na palang hindi na pagmiministeryohan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Pwede pala yun. Present sa kingdom. Pero never kinausap ang king. Tapos, pag ginawa mo yun lahat, syempre, nagpagamit ka kay Lord, talagang ginagawa mo yun in obedience to God, ganyan-ganyan, naglingkod ka na, sinagad mo yung katawan mo, tapos dun ka babalik kay Lord, sasabihin mo, Lord, pagod na ako. Pagod ka na, hindi pa tayo nag-uusap. Anong ginawa ko sa'yo? Diba? Sabi mo sa katabi mo, ba't ganon? Kasi nga, wala na yung love mo sa Diyos gaya ng dati. Hindi po talaga magtatagal sa pagsiserve yung mga Kristiyanong hindi na love ang motivation. May inaayos po ba sa atin si Lord? Palakpakan po natin si Lord. Naniniwala po ako na sa mga oras po na ito, ang word po ni Lord, hindi lang yan para sa Ephesian Church. Para rin po sa atin to bilang isang simbahan. That is why po, after knowing all these truths, may kailangan tayong gawin. Ito po yung inutos ni Jesus. Number 3. What did Jesus reveal to the command in Ephesus? Jesus says, command. Sabihin po natin, command. Sabi sa verse 5, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Una, remember. Sabi nga po natin, remember. Sabi sa Pinoy version, isipin mo kung ano ka dati bago ka nahulog sa kasalanan. So the first step po in restoration for the Ephesian church is for them to remember. Ibig sabihin, this is a call to reflect. Ma-recall yung nakaraan. Pastor, ano po yung aalalahanin muli? They need to remember yung mga panahon na in love sila kay Lord. At may pagmamahal sila sa kanilang kapwa. Kung paanong yung prodigal son, nung lumayo siya sa kanyang ama, sa Luke chapter 15, ang una niya ring ginawa, iniisip niya, inalala niya yung panahon na kasama niya ang kanyang ama. So this is always the first step
in getting back to where we should be kay Lord. Remember the height from which you have fallen. Sabi mo sa katabi mo, look back. Ito yung panahon na kailangan nilang alalahanin yung time na minamahal po nila si Lord. Yung time na ang joy nila ay si Lord. Ito yung time na kailangan nilang alalahanin yung closeness at devotion nila kay Lord. And same thing with us po bilang isang simbahan. Yes, may mga nakaraan tayo na hindi na natin dapat balikan, especially yung mga kasalanan na inihingi natin ng tawad kay Lord. Tama po ba? Pero the command of Jesus here is to remember, to reflect kung sino tayo before nung mga panahong sobra tayong in love kay Lord. Alalahanin mo yung mga panahong sobra kang devoted kay Lord. Yung siya lang yung joy mo. Yung siya lang yung satisfaction mo, yung hinahanap mo at pinakaminamahal mo. Remember. Amen? Next, pangalawa, repent. Sabi po sa verse 5b, magsisi ka at talikuran mo yung mga kasalanan mo. So, yung repent po from the Greek word ay metanoio, ibig sabihin to change one's mind or purpose, to think differently after. So, yung repentance po pala ay pagre-recognize ng ating naging decision in the past, yung para makita yung pagkakamali at paghingi natin ng kapatawaran kay Lord, and then makita natin kung ano yung dapat nating gawing tama. Diba? Kaya nga po ito'y pag-amin ng mga naging kasalanan natin, pag-ako ng pagkakamali at paglapit kay Lord. Do you know po na ang command na to, it is an urgent act. Isa siyang command kay Lord na hindi dapat dinedelay or pinapagpaliban. Kasi kailangan itong maaksyonan para sa pagbabago na mararanasan ng simbahan pabalik sa pagmamahal po nito sa Diyos. Kung paano ang isang asawa na na-fall out of love, kinakailangan niyang humingi ng kapatawaran sa kanyang asawa, ganun din po ang simbahan ng Ephesus sa Diyos. Kinakailangan nila ng genuine repentance para manumbalik sa dati ang kanilang pakikipagrelasyon. Same thing with us po bilang isang simbahan. Di lang tayo mananatili sa kaka-reflect. Alam mo yun, may iba sa atin hanggang remember lang. Ay, may iba sa atin na-apply naman to, naaalala kung anong panahon namin. 70 years old ka na, panahon namin. Pero yung inaalala mo, 20 years old ka pa. So 50 years kang nagre-reflect. 50 years kang nagre-remember, hanggang doon lang. Ay, dati, ganito ako dati kay Lord eh, ganyan eh. Alam mo yun, na-amaze ka sa dati mong devotion kay Lord, and that's it. Pero after nun, may repentance eh. Kailangan ina-actionan ito through repentance. Tanungin niyo po kung bakit. Kasi na-discover mo yung pakonti-konting panlalamig mo. That is why, babalik ka kay Lord by deciding na gawin kung ano yung tama. Pansin mo? Wala po tayong nakita or nabasa sa passage na ang sabi ni Jesus, okay, remember where you have fallen, ganyan-ganyan. Okay lang yan. Pero okay lang yan. Masipag ka naman sa pagsiserve. Pero okay lang yan. Ano ka naman kompleto naman yung attendance mo eh. At least present ka. Okay lang yan. Nagpa-pray ka rin naman minsan. Okay lang yan. Dami mo na rin mga sakripisyo sa akin. Nahihiya na ako sa iyo. Okay lang yan. At least nag-i-invite ka naman. Okay lang yan. Nagdi-disciple ka naman. Okay lang yan. At least, alam mo yun, wala pong sinabing ganun si Jesus. Ang sabi niya, repent. Di mo na ako mahal, kaya ng dati. So yung mali mong ito, hindi siya matatapalan ng lahat ng mga sakripisyo mo. Di ba ganun nga po kahit sa loob ng relationship, di ba? Gaya nung sinasabi ko kanina pa. Kahit ano pang mga actions yan, pag mali, kailangan mag-sorry. Amen? Kaya kahit anong mga gawin ng boyfriend or girlfriend mo, ng asawa mo sa'yo, kung una sa lahat, hindi naman siya nagsisisi, para saan ang lahat ng mga ginagawa niya? How much more pagdating kay Lord? Para saan yung mga sakripisyo mo? Para saan yung pagsiserve mo? Para saan yung ginagawa mong offering sa akin? Kung wala naman yung repentance mo. Kailangan po dito ng humility, mga kapatid. Kailangan ng matinding pag-amin sa naging pagkakamali. Alam mo yun, yung sasabihin mo, Lord, sorry, nanlamig po ako. Sorry, Lord, kasi hindi na ako yung kagaya ng dati.
Yung lalapit ka kay Lord na may pagpapakumbaba at pag-amin na, alam mo yun, hindi siya parang mayroong ka pang sama ng loob na sinasabi mo, Lord, sorry ha, hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang ako ng ganito? Alam mo namang dumaan ako sa matinding depressions? Alam mo namang na-anxious ako, hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang kung ano yung kaya kong ibigay? It takes humility para aminin kay Lord na hindi na natin siya minamahal gaya ng dati. And this is an urgent act na hindi na pinagpapabukas. Kasi relasyon mo na sa Diyos ang nakataya. Amen? And lastly, ano pang command ni Jesus? Redo. Sabihin nga po natin, redo. Sabi sa verse 5, gawin mo yung mga ginagawa mo nung una. So yung command po ni Jesus sa Ephesian Church, after nilang magsisi, magrepent, the next thing na gagawin nila, gawin ulit yung ginagawa nila noong una. This means ang church, babalik sa basics, yung mga ginawa nila nung sila po ay nagsisimulang magmahal kay Jesus. Gagawin nila uli yung pakikipag-devote kay Lord. Gagawin uli nila yung pakikipag, alam mo yun, para mas lalo silang maging passionate gaya nung ginagawa nila nung una. And upon knowing these things, nakita po natin yung Ephesian Church, hindi po talaga sila nagkulang sa kanilang works. Kundi yung motivation nila sa kanilang mga ginagawa ang nagbago ng malaking epekto sa pakikipagrelasyon nila sa Diyos at sa kanilang kapwa. That is why po as a church, ganito rin yung gagawin natin, kikilusan natin. Gagawin natin yung mga ginagawa natin nung una. Gagawin natin yung pagbababad sa devotions natin, sa pananalangin natin. Gagawin natin yung marubdubang pagsamba. Gagawin natin yung sincere na pananalangin na hindi natin minamadali, pero ini-enjoy natin. Babalik ka sa dating pag-yes mo. Kasi minamahal mo si Lord. Babalik tayo sa dati nating ginagawa na hindi corny, hindi siya cringy, because this can save our relationship with Jesus. Kung talagang may halaga po sa inyo, yung relasyon na ito kay Lord, willing kang gawin lahat, mawala lang yung panlalamig mo sa relasyon na to. Remember, repent, and redo. Marami po tayong natutunan. Now, ano pong mangyayari kung hindi nila to gagawin? Yung sinabi na sa kanila ni Jesus, remember, repent and redo. Tapos hindi pa rin sila sumunod. Hindi pa rin sila nagsisi. Alam niyo kung ano sabi sa kanila ni Jesus? Pag hindi ka nagsisi, pupuntahan kita, aalisin ko yung ilawan mo sa pwesto niya. Ano po bang ibig sabihin niyan, Pastora? Literal ba? Pupundihin ba talaga ni Jesus yung ilaw sa simbahan? Ibig pong sabihin, once na inalis sa kanila ni Jesus, yung kanilang ilawan or lampstand, then, never na silang magiging effective bilang isang simbahan. They will no longer be a true church of Jesus Christ. Since si Jesus ang head ng church, may kapangyarihan at may kakayahan siya na i-extinguish yung ilaw ng simbahan para hindi na nito magawa ano man ang purpose nito. That is why po, my brothers and sisters, it is important na mamuhay tayo sa kapakumbabaan at pagsisisi sa Diyos, or else we can no longer live sa tunay na purpose natin bilang mananampalataya at bilang isang simbahan. Same thing with us. Pag hindi po natin to in-apply, kahit mukhang maganda ang Light Church outwardly, pero hindi pala maayos ang puso sa Diyos, kayang-kayang alisin ni Jesus ang ilawan natin. Aakyat si Jesus mula sa baba, pupunta siya rito sa 3rd floor para lang mamatay yung mga ilaw natin at sabihin, para saan pa ang simbahan na to kung hindi nyo naman ako minamahal? Hindi na po tayo magiging light church kung ganon. Naturing ang light church, pero ang lamig kay Lord. Naturing ang ilaw ng Olongapo, ilaw sa iba't ibang lugar. Pero papatayan pala ng ilaw ni Lord. Kaya kahit anong ganda ng church natin, kahit gaano kaganda lahat-lahat, kahit gaano po kasipag ang bawat miyembro sa missions and discipleship, kahit gaano katindi mag-serve, kung hindi na nito mahal si Jesus, kaya niyang alisin lahat ng ilawan natin. Kaya niya tong gawin. Bakit? Hindi na tayo namumuhay sa purpose natin as a church eh. Kaya nga sabi niya sa Revelations 2:7, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches.
Kaya habang naririnig mo ito, may sinasabi sa'yo si Lord, bilang paalala na kung hindi natin ito gagawin, hindi talaga tayo makakapamuhay sa purpose natin. Kung una sa lahat, puso natin ang problema sa pagmamahal kay Lord. At ano naman po ang naghihintay na reward sa mga makikinig at magsisisi? Revelation 2:7, to the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise, in the paradise of God. Sa mga mananatili pong overcomer, hanggang sa dulo, sila yung mga makakapag-look forward sa future glory at yun ay makasama ang Panginoong Hesus sa eternity. Kung sino raw yung mananatiling nilalaban yung pagmamahal sa Diyos, sa kanyang first love, sila ang makakasumpong ng kapahingahan sa darating na panahon kasama si Kristo. That is why as a challenge po sa ating lahat mga kapatid, fall in love again. Magmahal ka ulit. Mahalin mo ulit si Jesus kagaya ng dati. Ibig sabihin ito yung time na lalapit ka kay Lord. Babalik ka sa Kanya para sabihin, Lord, I want to start with you again. Lord, gusto kong gawin yung mga ginagawa ko dati. Nakasama kayo. Lord, gusto kong balikan ka bilang first love ko. That is why the question is this, mga kapatid. Kailan yung panahong alam mo in love ka kay Lord? Kailan yung panahon na yung puso mo, walang ibang tinitibok, walang ibang ginugusto at minamahal liban kay Lord? Kung natatandaan mo yung mga panahon na yun, balikan mo yun. Fall in love again. That is why, can we close our eyes, mga kapatid? It's time to go back to Jesus, our first love. Ito na yung call for us para balikan natin yung first love natin. Kaya sa mga oras na to, I want to pray for you. Bago tayo manood ng human video ngayon, let me pray for you. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, ang dalangin ko, ipakita niyo po sa amin, Lord. Ipaunawa niyo ng matindi yung pag-ibig niyo sa amin. At ganun din, yung kahalagahan ng pag-ibig namin sa inyo bilang kayo na aming first love. Lord, minister to us through this human video. Mangusap po kayo, O Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, as you watch this human video, mas lalo mo nawang maintindihan how much the Savior loves you and the need to go back to Him. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga mata'y nagniningning, ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Iba't noon, sa miyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Diba't noon, takbo ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing, ngunit ngayon naglaho na. Sigla't tamis ng iyong pagsingka
pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-dati mga pangako ko'y kandulan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba noon sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon'y anong lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay, naghihintay. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Do you remember yung time na parang yung sinasabi sa kanta na gaya ng dati? Gaya ng dati na in love ka kay Lord. Gaya ng dati na wala kang ibang joy, wala kang ibang pinakaminamahal at satisfaction liban kay Lord. Gaya ng dati na pwede nating maulit-ulit. That is why fall in love again. Pwede pa tayong bumalik kay Jesus Christ na first love natin. Because He is our first love. Balik ulit sa first love. Can we all close our eyes? Sa mga oras na to, alam ko na may sinasabi na sa'yo ngayon ang Diyos. Pinapaalala niya sa'yo yung mga panahon na matindi yung pagmamahal mo sa Kanya. Yung mga panahon na talagang wala nang ibang tinitibok yung puso mo liban sa Kanya. Naaalala mo na ngayon yung mga time na kahit ano mga pagdaanan mo sa buhay, busy ka man or hindi, still nagme-make time ka pa rin para i-devote yung sarili mo kay Lord. Naaalala mo pa ba yung mga panahon na yon, kapatid? Remember all those times. Kahit years na ang lumipas, kahit nung panahon na kabataan mo pa, kahit panahon na malakas ka pa, panahon na ganito, ganyan, remember those times na sinasabi sa'yo ngayon ng Lord, balikan mo yun. Reflect on those things. Fall in love again. Na habang inaalala mo yung mga panahon na yun, it's like, parang sinasabi sa atin ngayon ng Lord, nasaan na yung anak ko? Na dati mahal na mahal ako.
Nasaan na yung anak ko na dati may oras para sa akin? Nasaan na yung anak ko na kahit ano pa man yung mga ginagawa niyang pagsuserve para sa akin? Kahit na busy siya, alam na alam kong minamahal niya ako. Nasaan na yung anak ko na yun na hindi pa malamig ng panahon na yun? Na hindi pa nanlalamig ng panahon na yun? Nasaan yung anak ko na yun? Kapatid, after knowing all those things, naalala mo ang lahat ng yun, it's time to repent. Come on. Pwede bang humingi tayo ng kapatawaran kay Lord if ikaw, you know to yourself na ikaw yung kinakausap ngayon ng Lord? Na parang gaya nung Ephesian church. Yes, ang dami mong ginagawa. Yes, napakatibay mo. Yes, nakikita kita simbahan. Yes, nagsuserve ka. Yes, nag-i-invite ka. Yes, ginagawa mo lahat para sa akin. Yet, hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Kapatid, kung alam mong ikaw yung kinakausap ngayon ng Diyos, bakit hindi ka mag-repent ngayon? Come on. I don't know kung anong klaseng gagawin mo, anong klaseng repentance yan. Pwede kang lumuhod. Pwede mong itaas yung kamay mo. Pwede kang tumayo. Hindi ko alam kung anong klaseng gesture yung gagawin mo ngayon. Basta ang pinapadil mo ngayon kay Lord yung relasyon mo sa Kanya. Hindi ka na mako-conscious sa katabi mo. Basta ang goal mo ngayon, makahingi ng kapatawaran kay Lord. Na-recognize mo ngayon yung mga pagkakamali mo. Nakita mo ngayon yung mga pagkukulang mo. It's time to repent and ask God for forgiveness. Na ito na yung time na sinasabi mo kay Lord, Panginoon. Sa oras na to, ang dalangin ko, bumalik sa presensya mo. Na sa oras na to, ang gusto ko, ma-fall ulit sa'yo. Mahalin ka ulit kagaya ng dati. Ang gusto ko yung ma-in-love ulit ako sa'yo kagaya ng dati. Ang gusto ko yung mas lalo ako makaranas ng joy, ng peace na ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Patawarin mo ako. Kaya sa mga oras ito, kapatid, come on. Lapit ka ngayon kay Lord. Begin to have this heart. Begin to have this heart na mayroong pagpapakumbaba. Pag-amin kay Lord, wala ka nang i-excuse. Hindi mo ibabalandra ngayon kay Lord, Lord, ito yung mga sinakripisyo ko para sa'yo. Lord, ito yung mga ginawa ko. Lord, ito yung mga ginawa ko in obedience sa'yo. Para sa glory mo naman to lahat, Lord. Lord, nagpakatibay ako. Wala na tayong maipagmamalaki ngayon sa harap ni Lord. Kasi kitang-kita niya yung puso mo ngayon. Ngayon, may mga na-achieve ka man or wala. May mga binigay ka man or hindi kay Lord. Alam ni Lord yung puso mo ngayon. That is why you can cry out to God. If that is what you want to say ngayon kay Lord, pwede kang umiyak sa harapan ni Lord. Pwede kang maging totoo sa harapan ni Lord. Umamin ka kay Lord na mayroong pusong pagpapakumbaba, na nagsisisi ka, na pinatagal mo itong panlalamig mo ngayon kay Lord. Come on, repent. Have a change of heart right now. Come on. Hindi ka lang makikinig ngayon para umupo na parang wala lang. May relasyon kay Lord na at stake. Pagpaayos tayo ngayon ng pagkipagrelasyon kay Lord. Come on. It doesn't matter kung anong status mo ngayon. It doesn't matter kung anong ministry mo ngayon. It doesn't matter kung tatay, nanay ka, leader ka man or mentee or what. Basta tinatawag tayo ngayon ng Panginoon to repent. Lord, sorry. Lord, forgive us. Forgive us, Lord. Come on, repent. Be broken before God. Paayos natin ang relasyon natin kay Lord.
binabrag lahat ng mga ginawa natin para sa Kanya. Na kahit pa pinupuri tayo ng ibang tao, kahit na-amaze sila sa tatag mo, kahit namamangha sila sa mga blessings na nararanasan mo, kahit na mukha kang matatag na Kristiyano, kung iba naman yung nakikita ng Lord, yes, kino-commend ka ng Lord sa lahat ng mga yun. Good job sa pag-i-endure. Good job sa pagiging persevering. Good job sa pagsuserve. Good job. Good job sa lahat ng mga ginagawa mo para kay Lord. Good job, nag-excel ka sa ganito. Good job, ginagawa mo lahat para sa glory niya dahil yun yung sinasabi mo. Pero ang tanong, musta ang pagmamahal mo sa Diyos? Magkaroon ka ng decision ngayon, kapatid. Starting ngayon, you will fall in love again. Kaya meron sa atin dito na first time mo lang, nais mong papasukin ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo na mas lalong maranasan yung pagmamahal ng Lord at ikaw rin mas lalo mong mahalin ng Diyos. I am inviting you in prayer ngayon. Pwede mo akong sabayan sa panalangin. Sabi mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan. Naniniwala po ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Simula ngayon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, tanggapin mo yung kapatawaran sa iyo ngayon ng Diyos. Tanggapin mo yung gift of salvation. At ngayon, ikaw na nag-repent, kapatid, receive the forgiveness of God. Receive the restoration of the Lord right now. Dahil we will have a personal commitment ngayon kay Lord. Na meron tayong mga i-commit ngayon kay Lord na gagawin mo uli. Babalikan mo yung mga bagay na yun. Iisipin mo yung mga bagay na yun na mas lalo kang magiging seryoso sa pagde-devotion mo, sa pananalangin mo. Mas magiging seryoso ka sa pagkipagrelasyon mo kay Lord kasi araw-araw pipiliin mo na mahalin ang first love mo. Na araw-araw uunahin mo ang first love mo, and that is Jesus Christ Himself. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, pwede ba tayong tumayo lahat? Itaas natin ang ating mga kamay. Decide to have a heart ngayon na wala kang ibang ninanais, wala ka ng ibang hinahanap, liban sa first love mo, that I don't want anyone else. Ikaw lang, Jesus. Ikaw lang, Lord, sapat na. You are my one thing. Come on. May this worship be our prayer right now. Kayo lang, Lord. I don't want anyone else. Come on. Come on. Worship Him. Let's declare this as your commitment kay Lord. You are my one thing, Lord. Kayo lang. You are my first love. Araw-araw si Lord yung pipiliin mo. Araw-araw siya yung number one mo. Araw-araw siya yung uunahin mo. Araw-araw siya yung tinitibok ng puso mo. Jesus Christ, our first love. Cry it out. Come on, desire. Long for Him.
last time? Yung pag-awit mo, na parang ang sinisigaw ng puso mo ngayon, Lord, ikaw lang. I want to fall in love with you again. I want to fall in love with you again. Jesus Christ, my first love. I want to go back with you. Hallelujah. Lord, we thank you. Salamat, Panginoon. Kasi sa totoo lang, hindi kayo na-fall out of love sa amin. Buti na lang may Diyos kami na hindi tumigil sa pagmamahal sa amin. Buti na lang may Diyos kami na mayroong unconditional love sa amin. Without your love, wala na rin kami. Without your love, di namin alam saan kami pupulutin. Never kayong nagkulang. Never nabawasan yung pagmamahal niyo sa amin. Never kayong nagbago. It's just that, Lord, kami, nanlamig kami. It's just that kami ang unang bumitaw. It's just that kami ang nanlamig, kami ang sumuko. Kami yung naging malayo sa inyo. Pero we thank you, Lord, sa pagkakataon na to, na binibigyan nyo kami ng chance to start all over again. Na imbes na mas lalong maging malayo, pinapalapit nyo kami lalo sa mga arms mo. That is why, God, we thank you for your forgiveness. We thank you for giving us this chance na mas lalong ma-practice yung pagmamahal namin sa inyo, na mas lalong piliin ang ma-in love sa inyo. Yes, meron kami mga gagawin na commitment sa inyo. May mga sacrifices kami, may mga pagsisilbi kami na gagawin sa inyo. Pero unang-una lagi ang devotion namin sa inyo. Unang-una lagi yung time namin sa Lord of Lords and King of Kings namin. Lord, we want to fall in love again. At naniniwala ako, O Diyos, ipaparanas mo yon sa iyong mga anak. Naniniwala ako, O Diyos, ito na yung simula na mas lalo kaming magiging passionate para sa inyo. Mas ito na yung simula na mas lalo kaming mag-i-in love at na kayo ang joy namin. Kayo lang ang number one sa amin at kayo lang ang tinitibok ng aming mga puso. Kaya dalangin ko po, Panginoon, patuloy niyong iparanas yung matinding pagmamahal sa isa't isa. At patuloy rin naming maranasan ng mas lalo kayong kainlavan, O Diyos. We will always go back to you, our first love. God, maraming salamat po sa pinaranas niyo sa amin ngayon. Thank you for forgiving us, for restoring us. Thank you, Lord, dahil ito yung daan for us to be reconciled sa aming relationship with you. At excited kami na mag-celebrate sa araw na to. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. It's time to celebrate. Come on, I believe there's a reason to celebrate. Come on. Once again po, malakas na palakpakan para kay Lord. Hallelujah. And sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, yung basket dito na lang po sa harap. As we sing the bridge of this song once again, come on, let's clap our hands. And we declare, walang katulad ang ating Diyos. Come on. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad.
Amen. Sige po, the best clap offering po kay Lord. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan po natin si Lord. God, we thank you. We honor you. We praise your name. Salamat, Panginoon, dahil naranasan namin lalo ang presence mo. Salamat sa pribileyo na maawitan kayo, mapapurihan. Salamat, O Diyos, for restoring us, for forgiving us, and for healing us. Excited ako, O Diyos, sa bawat breakthrough na mararanasan ng iyong mga anak. Dalangin ko po sa mga anak mo pong ito, O Diyos, patuloy niyo silang ingatan, proteksyon, and pagpalain. And at the same time, kami po, ang bawat isa sa amin ay maging daluyan din ng pagpapala ninyo sa aming mga kapamilya, kaibigan, kaklase at katrabaho. And by next Sunday, Lord, hindi kami papayag na kami lang. Isasama rin po namin sila para maranasan din nila yung unconditional na pagmamahal po ninyo, O Diyos. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayo sa pag-uwi.